So mabilisan lang to mga bossing, magpapalit po tayo ng brake shoe para sa likurang preno ng ating mga Honda Click, tulad na lang itong unit ng kapatid ko. At pag-usapan natin kung ano yung mga senyales na kailangan na nating palitan yung ating mga brake shoe at kung anong brand ng brake shoe yung magandang ipalit para sa ating mga motor. So tara, samahan nyo ako. So sisimplihan ko na lang mga bossing at yung mga senyales na kailangan na natin palitan yung brake shoe po natin. Una, kapag malalim na po yung ating mga lever. So indikasyon po yan na yung ating mga brake shoe ay hindi na po kumakapit sa ating mga gulong. Ngayon, meron tayong adjusting nut dito sa likod ng ating mga preno, which is ito. Yan yung nag-a-adjust nung kapit nung brake shoe po natin sa loob. Ngayon, pwede po nating i-adjust yan kung medyo malalim na po yung lever. Kapag lumalim na to, adjust tayo dito mga bossing. Ngayon, sa kaka-adjust natin dyan, medyo sumisikip na po masyado yung ating mga brake shoe at napupudpud po yung kanyang lining. At aabot na po siya sa point na sasagad na po itong ating mga adjusting nut. Also, may indicator po tayo dito mga bossing. Kapag tumapat na po itong indicator, dito sa nakalubog na indicator dito, nagtapat na po yan, ibig sabihin, hindi na po talaga pwede yung brake shoe po natin or yun yung kanyang limit. Pero sa case na to mga bossing, take note lang, hindi po all the time na kailangan po nating paabutin itong arrow na to, itong markings na yan, papunta dito sa markings. Hindi po natin kailangan paabutin yan kasi katulad na lang nito mga bossing, malalim na po yung lever niya. Ngayon, ina-adjust po natin yung kanyang adjusting nut. Pag in-adjust po natin yung mga bossing, naglalak na po yung kanyang gulong. Ibig sabihin, parang sumasayad na po yung brake shoe. So, hindi naman po natin pwedeng ipilit yung ating mga adjusting nut na higpitan at aandar po tayo ng sobrang tigas ng ating mga gulong or may pumipigil. Tulad na lang nito mga bossing, yung markings po niya hindi pa nagtatapat. Pero ayun, sagad na po yung adjusting nut niya or yung pag-adjust natin dito. Hindi na po natin pwedeng adjust yan at ipit po tayo kapag umandar or nakapreno po tayo kapag umandar. Yun din po yung rason kung bakit yung iba nakapula yung indicator nila dito or yung preno habang umaandar kasi sinasagad nila to, pinipilit nila. Ngayon naman mga bossing, kung napanood nyo yung dati kong tutorial, may video tayo ng pag-adjust dito sa combi brake. So kapag in-adjust po natin yan, kung matatandaan nyo, medyo lalalim or titigas itong lever natin. Ngayon, ang mako-compromise pag ginawa natin yon is yung ating mga combi brake. Hihina po yung ating mga combi brake. Kaya naman hanggat maaari, wag na po natin galawin to kapag malalim na yung lever natin. Kumbaga, pang emergency lang siya mga bossing. So, yon. Ngayon, yun na po yung indikasyon natin. Katulad na lang nito, malalim na yung lever, sagad na yung adjusting nut. Pag in-adjust natin adjusting nut, naglalak na yung gulong. Yun yung indikasyon natin na palitin na yung gulong. Ito kasing motor na to mga bossing, 15,000 kilometers odo na yung natakbo. Kung mapapanood nyo yung mga previous video, nag-PMS na tayo dito. Ngayon, nilinis na po natin yung kanyang mga brake shoe dahil medyo maingay na po siya kapag pumipreno po tayo. So inisip natin, kailangan lang i-maintenance. Pero ginamit din siya kinabukasan ng kapatid natin. At napansin niya na parang mahina pa rin yung preno natin. So hindi ko na po siya pwedeng adjust. Kaya naman bumili po tayo ng bagong brake shoe. Ito mga bossing, susubukan pa lang po natin, bagong brand siya. Or unang beses ko pa lang siyang gagamitin. Toyota Tsusho yung tatak. Kung kaya naman medyo kilala, galing sa Toyota mismo. C-Works yung parang under brand name niya. Ito mga bossing, medyo affordable siya or budget meal kasi nasa kalahati lang ng price nito yung genuine, which is naglalaro ng mga 500 more or less yung genuine na brake shoe. Pero yung genuine kasi mga bossing, yan talaga yung pinaka-recommended natin kung magpapalit kayo ng brake shoe kasi yan yung pinaka-design ng manufacturer na pamalit sa ating mga stock parts. Kumbaga, stock pa rin yung ilalagay natin dyan or kamukhang-kamukha ng performance na stock. Kaya naman wala tayong problema doon. Ngayon, may mga lumalabas kasi na aftermarket na syempre pangmasa at affordable. Kaya naman ito, tatry natin itong C-Works Toyota Tsusho.
Ito mga bossing, naglalaro ng more or less nasa 300 lang, no? So medyo mura siya, budget meal, compared sa genuine stock. May na-try pa tayong isa mga bossing, nakakabit ngayon dito sa Click B3 ng tropa natin. Phyto brand siya mga bossing. Nailagay natin siya months ago na, at maganda pa rin yung kapit. Hanggang ngayon maganda pa rin yung kapit ng lever, tsaka malayo pa yung adjusting nut. Nasa 300 pesos by the way yung presyo ng Phyto mga bossing, more or less 300, at masabi natin quality naman siya kasi hanggang ngayon all goods pa yung nilagay natin dito sa motor ng tropa natin. Check na lang natin soon, silipin natin kung makapal pa at kung ilang months sa abot. So abangan nyo na lang yung video natin dyan. Pero ito budget meal, tatry pa lang natin, pero nakikita ko kasi sa reviews maganda yung performance niya, kaya naman ayun, salpak na natin siya dito sa Click B3 ng kapatid ko, at soon check natin kung malakas yung braking power niya. Also tingnan din natin yung pinagkaiba ng lumang brake shoe mga bossing sa bagong brake shoe, kung ano yung pinagkaiba. So ngayon, pag magpapalit kayo ng brake shoe, pwede nyo naman i-DIY yan or pwede nyo pagawa sa mga mekaniko. Sa pag-DIY medyo mabilis lang, mga 30 minutes lang siguro yung kakainin. So yung gagawin nyo lang, baklas ng pipe, ayan, nabaklas na natin. Swing arm, baklasado na mga bossing. Also itong sa tire hugger natin, yung dalawang tornilyo dyan, gilid at saka taas, para maangat natin to, matanggal yung gulong. Ngayon, bago nyo tanggalin yung inyong mga gulong, luwagan nyo muna itong adjusting nut. Maganda, tanggalin nyo na ng buo kasi nakaipit pa dyan yung brake shoe. So kung hindi nyo gets yung ginagawa ng brake shoe, pakita ko sa inyo mamaya mga bossing. Luwagan ko lang to, tapos tanggalin natin yung gulong. Pakita ko sa inyo yung brake shoe. So baklasado na yung gulong mga bossing. Kung makikita nyo, malinis na malinis pa. Kasi last time nilinis natin kasi medyo maingay. Kala natin makukuha sa linis, pero manipis na talaga siya. Ito yung bago, ito yung galing sa SeaWorks. Nakabalot yan mga bossing, sealed siya nung dumating ngayon, nakabalot. At quality naman yung ano niya, lalagyan at saka pinaka brake shoe. So ito yung pinagkaiba niyan mga bossing. Ayun, ito yung bago, kung makikita nyo, ito kasi lining na umiipit dito sa gulong natin. Specifically, dito sa part na to. Ayan yung part na yan. Ngayon, kapag napupudpud to, syempre, lumiliit yung bilog na to, yung pinakabilog. At nahihirapan na siyang ipitin yung ating mga gulong. Ngayon, kapag bago yung brake shoe, makapal pa tong lining. At kayang-kaya niyang ipitin yung gulong, kaya naman, mas malakas yung preno natin. Itong spring na to mga bossing, yan yung mechanism para hindi sila maghiwalay. Ngayon may dalawang parts yan, ayan, no? Bumubuka kasi yan. Pag pumreno kasi tayo, iikot tong part na to, which is, ayan, pag pumreno tayo, example, ayan, no? Ibubuka niya to, bubuka tong brake shoe natin, may ipit yung gulong, ayan, no? Ganyan yung mechanism para sa mga hindi na-agats niya. O syempre, pag manipis na yan, may harapan na siyang ipitin. Ganun lang naman yung pinaka-basic concept ng brake shoe. So yung kapal nito mga bossing, kung compare natin dito sa bago, ayan, medyo makikita nyo na may difference. Makapal pa to, ito medyo manipis na. 15K odo yung tinakbo nito mga bossing, at magdedepende sa pudpud ng brake shoe yung gamit nyo sa preno. Hindi nakadepende sa miliyahe yan or sa odo ng motor ninyo, kasi kahit bata pa yung motor nyo, kung lagi kayong malakas magpreno or laging napapapreno, siguro dahil malakas yung takbo nyo, mabilis yung takbo nyo, biglang preno kayo, minsan maagang napuputpud yan kahit bata pa yung motor. May mga ibang motor naman na dahil hindi sila matulin magpatakbo at mataas na yung milyahe ng motor, sabihin na natin 20K odo na, may mga time na hindi pa putpud yung brake shoe nila kasi nga mabagal lang silang magpatakbo or madalang lang na lang mapuwersa yung kanilang mga brake shoe. So yun yung concept dito mga bossing. Kailangan nyo lang laging i-check yung adjusting nut dito, yung markings dito. At check nyo rin yung piga ng preno nyo kung lumalalim na mga bossing. Yun lang na may mga senyales, kayo lang makapagsabi kung kailangan nyo nang palitan yan. Huwag nyo nang hintayin na humina yung preno nyo tapos mapudpud ng todo to or maingay na yan. Kasi baka madisgrasya kayo, lalo na preno yan mga bossing. So yan, nalinis na natin to last time. Kung yan naman malinis-linis pa, no? Hindi na natin siya kailangan linisin. Pero kung bagong bukas yan mga bossing, pagkalipas ng ilang milyahin yung paggamit ng motor, linisin nyo muna, gamit lang kayo ng degreaser, yung CVT cleaner or throttle body cleaner na spray, okay na yon.
Kung wala naman, Joy, dishwashing, tsaka sabon, or sabon, tsaka brush. Para matanggal kasi nung nilinis ko talaga yan, ma-powder siya na maalikabok. So parang napuputput kasi to, naipon dito yung dumi. Pero ngayon malinis siya mga bossing, oh. Bagong bago, pero hindi na talaga kinain ng linis. So yun, palitan na natin siya. Sa pagtanggal nito, kailangan nyo lang tanggalin siya dito sa part na to, tsaka to. Pwede nyo siyang itupi, ayun, oh. Tutupin nyo lang naman kabilaan. Tapos baklasado na yan mga bossing. Naka one hand lang ako pero kayang-kaya, di ba? Baklasado na yung luma. Disposable yan mga bossing. Take note, hindi nyo na pwedeng gamitin yan. At ito yung bago natin. Ayan. Fresh na fresh pa yung lining. Makapal na makapal. Also sa lining na niya mga bossing, check natin yung haba. So sa haba ng lining, halos same lang naman siya dito sa bago natin yung Toyota Chusho. Kasi may mga lining na parang ano lang siya, maikli. Yung pinaka lining na to parang hanggang dito lang siya. Tapos yun, medyo maliit yun. Pero ito, same sa stock, medyo mahaba. Kung kaya naman, hindi agad mapupudpud to. Tsaka maganda naman yung quality ng pinaka lining niya mga bossing. No? Talagay naman, di naman kayo malilito kasi may bilog dito sa kabila. Tapos dito sa left side, medyo flat. Ngayon, isusok-sok nyo lang yan siya dito. Ito, bilog. Ito, flat. Pwede siya magkabaligtad na ganito mga bossing. Yung soksok ng spring lang naman yung pinagkaiba. Pero hindi nyo siya pwedeng magkabaligtad na nasa kabila yung bilog. Ayan. Kasi hindi siya mag-fit dito. Luluwayan mga bossing. Dapat make sure nyo na tama. Ngayon sa paglalagay, ngayon one hand lang ako. Check natin kung kaya natin. Sinuksok ko lang yung isang side muna. Tapos, ayan, clip lang natin siya dito sa ilalim. Ayan, kaya. O, diba? One hand lang ako ngayon. Ngayon, take note, lagyan nyo ng konting grasa dito sa gilid. Ito, may konting grasa pa kasi bagong linis lang nga. Ayan, mga bossing. May grasa pa yan, o. Hindi na natin kailangan lagyan ulit. Kasi meron na siya. Ayun, pati dito sa bilog, mga bossing. May grasa pa yan, take note, ha. May grasa yan. Para, ano siya, hindi siya mas stack up or mga lawang yung loob. Mas okay lagyan nyo. Konting-konti lang naman, pati itong part na to. Ito, may grasa pa yan, kakalagay ko lang din. At yun, kung medyo marumi pa yung pinaka-housing, yung dito, linisin nyo lang mga bossing. Ito, bagong linis lang din Pati itong pinaka-housing nitong mugs nyo, linisin nyo lang din. Pag ganyan, nakabit nyo na, all goods na. Plug and play lang naman yan. At ilalagay lang ulit natin yung gulong, tsaka yung ibang tinanggal natin. So yun, kailangan natanggal to bago nyo ikabit yung gulong, mga bossing. So yun, napaka-basic lang naman, di ba? Lagay lang natin yung mga parts natin. Tapos check natin kung lumalim na yung lever or tumigas. Tsaka kung okay goods na tong adjusting nut natin kung mababaw na siya. So yun mga bossing, nailagay na natin yung bagong brake shoe. Tanggal na yung luma natin. So last step na lang natin is paglalagay nitong adjusting nut at pag-a-adjust kung tama yung paanong adjustment kasi yung iba nasosobrahan ng paghigpit dito sa adjusting nut. At yung mga gulong nila is pigil pag umaandar. So may tamang adjustment lang to. So pasok lang natin itong rod na to dito sa butas mga bossing. Tapos pinasok ko lang ulit itong adjusting nut natin. So iikutin lang natin siya hanggang sa humigpit yung gulong. Kapag humigpit na or pumipigil na yung gulong, luluwagan lang natin siya ng dalawang ikot. So ngayon, ayan, naipasok na natin siya. Tatansya-tansyahin ko muna kung saan pa siya nagpi-free wheel. Ito, free wheel pa siya dyan. So ikot lang tayo ng mga tig dalawa or tatlong turns. Take note lang yung pag-ikot dito, dapat nakasuksok dito yung adjusting nut. Hindi siya pwedeng nakaganito mga bossing. No? Kasi nakakurba siya na naka-C. Kailangan nakayakap siya dito sa parang bushing. Ayan. That nakaganyan siya. Also, clockwise yung ikot kapag pahigpit yung gagawin natin. So, ngayon clockwise. Ayan, free wheel pa rin siya. So yun, na-adjust na natin siya. Actually, hindi ko na siya maikot ulit mga bossing kasi pumipigil na. Pero ngayon, free wheel pa rin naman siya. Hindi siya pumipigil. Ngayon, kapag inikot natin yan, tinodo natin or pinilt natin, pipigil na siya. So, yan yung pinasagad niya. At kung makikita nyo naman, na-refresh itong nut natin dito or yung rod natin dito. Medyo maikli na siya. Kanina, medyo malaki yung gap ng ating adjusting nut, diba? Also, yung dito, na-refresh yung layo nitong markings na to papunta dito. Doon, no? Dito sa nakalubog na markings, kumbaga lumayo siya. So ibig sabihin, ayan, okay yung ginawa natin. At parang na-refresh ulit yung braking power nitong ating mga preno sa likod. About naman sa lever, check natin kung matigas. Ayan, napipil natin, konting piga pa lang.
na matigas yung resistance ng ating lever. Hindi siya yung talagang lubog na. Ayan, pag tinodo natin, ayan, matigas na, di ba? So yan, pag inikot natin yung gulong, tapos preno, ayan, hindi ko maikot ng todo eh. Ayan, di ba? O, malakas siya mga bossing. Ngayon, advice natin dito o recommended na i-break in nyo ng mga kahit ilang kilometro lang muna. Tapos, check nyo ulit yung adjustment kasi may layer pa yan na hindi masyadong pipi. So mapipipi pa yung pinaka coat nya or yung pinaka outer layer ng brake shoe. Kaya naman mas okay. Break in nyo muna kahit ng mga ilang kilometro lang. Tapos check nyo ulit kung ma-adjust nyo pa itong adjusting nut ninyo mga bossing. So yun lang naman yung advice natin pag bagong palit kayo ng brake shoe sa inyong mga motor. So since di natin ma-break in sa kalsada or mapaandar yung motor sa kalsada, binrake na lang natin dito mga bossing, naka center stand tayo, tapos throttle na lang tayo para mapreno po natin siya. So tetest natin yung lakas ng preno nito, also check natin kung luluwag pa yung adjusting nut. At yun mga bossing, after kong ginawa yan ng paulit-ulit, medyo lumuwag nga yung adjusting nut. So nag-adjust pa tayo ng mga 2 ikot. So ganito yung recommended na gawin kung ayaw nyo siyang i-road test na break in. Center stand nyo lang para ma-test nyo yung preno. Also mapag-adjust pa kayo ulit. So kung makikita nyo naman dito, kahit nilalakasan ko yung throttle, tapos full stop ko siya or biglang pinepreno, malakas naman yung kapit niya mga bossing. So meron talagang progress na nangyari nung nagpalit tayo ng brake shoe. Lumakas talaga yung preno natin. So yun lang muna para sa video nito. Sana may natutunan kayo. Ilalagay ko yung link ng mga affordable at saka mga ibang brand, kagaya ng genuine na Honda na brake shoe, tsaka yung Fiito kagaya ng nakalagay dito sa isang Click V3. Also yung Seaworks or yung Toyota Chusho na nilagay po natin dito sa click ng kapatid ko. Medyo affordable yon. So yun lang muna. The more click, the more you know. Palit ng brake shoe ng ating mga motor. Bye bye.